Hello mga idolo, bago natin ipagpatuloy ang recap na ito, special shoutout lang po tayo kina Idol Jimsen Ibanez at Idol Bernie Hepetolen. Salamat po ng marami sa inyong regalo. Gayunpaman, sa palagay ni Chung ay kahanga-hanga ang Jumaw na kumpiyansa sa sekta at ang kanyang mga kakayahan at reputasyon para ay back up ito, at gusto niyang manood at matuto sa kanyang mga nakatatanda. Iniisip ni Chung na kung hindi lang ginawa ang future Jumang na pinag-uusapan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang martial arts, iba na sana ang sitwasyon. Iniisip ni Chung na marami siyang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa kinabukasan ng Southern Edge Sect, ang maruruming tao na hindi gumanti sa kanilang kabaitan. Naisip ni Chung kanina, nag-iwan siya ng isang buto sa Southern Edge, at hindi niya alam kung sisibol ba ang binhing iyon o hindi. Ngunit nagawa na niya ang lahat ng magagawa niya bilang tao. Iniisip ni Chung, gaano kalakas ang loob nila sa Mount As Martial Arts, at gusto nilang subukan at kunin ito para ipakita niya sa kanila kung ano mismo ang sinusubukan nilang kunin. Iniisip ni Chung mula sa sandaling ito, na ang kanyang gagawin ay hindi ang gawain ng isang third-class na disipulo na si Chung Mayong, kundi ang kanyang tungkulin bilang santo ng Plum Blossom. Biglang sinabi ni Chung na bibigyan niya ng regalo si Jumayon para sa kinabukasan ng kanilang sekta, isang regalong hindi makakalimutan ni Jumang sa buong buhay niya. Biglang dumating doon si Baekchun, at sinabihan niya si Yoon na tumabi dahil kailangan niyang makitang nag-aalala ang iba pang mga disipolo na makita si Baek doon, dahil hindi siya magaling. Ngunit napaluhod si Baek at nag-isip, pagkagising pa lang niya, narinig niya ang balitang winning streak na si Chung, kaya hindi siya nakahiga ng tahimik pagkatapos marinig iyon. Sinabihan ni Baek ang kanyang mga juniors na magdala ng upuan para sa kanya, at iniisip, kahit na masira ang kanyang katawan, kailangan niyang pasayahin si Chung. Naghahanda si Mayong Jumayon para sa laban, ngunit bigla siyang nagulat nang makitang nawala si Chung. Agad itong muling sumulpot sa kanyang harapan upang saksakin siya, ngunit agad niyang hinaranggan ang pag-atake. Pareho silang nagsimulang umatake muli, at isang matinding sparring ang nangyayari sa pagitan nila. Samantala, nabigla si Gul nang makitang napakabilis nila. Halos hindi niya masundan ang mga ito ng kanyang mga mata, at sa palagay niya ay mahirap paniwalaan na totoong nangyayari ito. Biglang gumamit ng 12 sword si Jump para magkalat ng snowflakes na ikinagulat ni Chung dahil hawig ito sa teknik niya pero nakaharang siya ng maayos. Gayunpaman, ang kanyang manggas ay napunit. Iniisip ni Chung na ito ay tulad ng isang buhay na kagandahan, at ang nakamamatay na suntok ay nakatago sa loob nito. Kaya sa tingin niya ay talagang nakopya ito ni Jumayon. Iniisip ni Chung na iba ang 24 na Plum Blossom Sword sa ginawa ni Lee noong araw na iyon. Iniisip ni Chung na lahat ay mabibighani sa kamangha-manghang sword na ito, dahil walang hindi kinakailangang movement, at ang kapangyarihan nito ay nagpapakita ng pagiging sophisticado na kahit siya ay hinahangaan. Biglang nagsimulang umatake si Jumayon sa pamamagitan ng nakakalat na pag-atake ng snowflakes, at tumalon si Chung pabalik, ngunit ang pag-atake ay kumamo sa kanyang mukha habang si Chung ay mahinahong pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sabi ni Jumayon, hindi siya matatalo ni Chung sa ganoong pagtakbo. Sabi ni Jumayon, noong unang panahon, gumawa ng pangalan ang sekta ni Chung sa pamamagitan ng espada na kahawig ng bulaklak, ngunit nakaraan na lamang iyon. Ngayon, sinabi ni Jumayon na ang kanilang simbolo ay ililibing sa bagong sword ng Southern Edge Sect, at maaalala ng mundo ang Southern Edge Sect sword at makakalimutan ang Mount Fuad sword. Sinabi ni Jumaw na ang dahilan kung bakit naimbento ng Southern Edge Sect ang teknik na ito ay upang ipakita na ang Southern Edge Sect sword ay mas mataas kaysa sa Mount Fuad sword. Sinabi ni Jumayon na sa totoo lang ay hindi niya iniisip na ganoon ito kabuluhan, at nagtanong, ano ang kahulugan ng pagpukaw ng higit na kahusayan sa isang nasirang sekta. Ngunit sinabi ni Jumayon na dapat maging makabuluhan ang pagsasabi na ang teknikang ito ang siyang haadlang sa huling hininga ng bundok Hua. Hinahamon ni Jumayon si Chung na lumapit at puputulan niya ang kanyang huling pagsisisi. Chung chuckles at nagtanong kung gagawin niya iyon sa biro ng kanyang sword. Galit na galit si Jumayon. Nagtanong kung paano tinawag ni Chung na biro ang kanyang sword, na sinagot ni Chung na hindi siya dapat magkamali, dahil kinukutya niya ang gumawa ng sword technique na iyon. Sinabi ni Chung na sa palagay niya ay si Jumayon ang pinaka-naimpluwensyahan ng Southern Edge Sect na sinisigawan ni Jumayon, anguish na papatayin niya si Chung.
Biglang sinabi ni Chung na may tanong siya at nagtanong, ano ang asensya ng teknik na iyon? Ngunit tinanong ni Jumayon kung ano ang kanyang sinasabi. Biglang sinabi ni Chung, ito na, at ang Jumayon teknik ay kopya ng Mount Huas teknik, ngunit kulang pa rin ito. Sinabi ni Chung, ang Mount Huas sword ay mas matalas, mas mabilis at mas mabangis. Ngunit sinabi ni Jumayon na puro usapan si Chung, at wala nang saysay na makipag-usap sa kanya. Naghanda si Jumayon na salakayin si Chung at sinabing mamamatay si Chung sa pamamagitan ng kanyang espada ngayon. Si Jumayon, habang naglulunsad ng pag-atake, ay nagsabi na isang talon ng diwata ang tatakip sa langit at itatago ang araw kay Chun. Kaya kahit isang pag-atake, walang puwang para makatakas siya. Gumagamit si Jumayon o ng Polar Snow 12 Flower Ceremony Attack, na lumilikha ng malalaking pagsiklab ng enerhiya sa kalangitan. At si Beck, laking gulat ni Chun dahil ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Samantala, ang ibang mga disipulo ng Mount Wasek ay nag-aalala din para kay Chung, ngunit sa palagay ni Iska na ang pag-ataking ito ay parang katulad ng Plum Blossom Sword, kulang pa rin ito sa kailanawan ng sabay-sabay. Iniisip din ni Chung na ang pag-atake na ito ay parang 24 na Plum Blossoms, ngunit ito ay isang shell lamang at walang mga thread na nanggagaling dito. Biglang gumawa ng poster si Chung na ikinabigla ni na Sasuke at Hayon, dahil ito ay 7 Plum Sword, at si Hayon ay nag-aalala dahil sa tingin niya ay hindi nakabisado ng tamal ni Chung ang sword na ito. Iniisip ni Hayon na masyadong mahina ang sword ni Chung para harapin si Jumian sword. Sa kabilang banda, iniisip ni Chung ang lahat ng 12 sword type na ipinagmamalaki niya dahil Plum Blossom Sword lang ang sinusunod ni Jumayon kaya naman shell lang ito. Iniisip ni Chung na hindi lang Blossom Sword technique ang makakapagpabunga ng flower bloom. At sinabing hindi mahalaga ang sword. Sabi ni Chung, kung susunugan ng swordsman ang kanyang sword will then flowers will eventually bloom. Si Chung, habang naglulunsad ng pag-atake, ay nagsabi, ang mga bulaklak ay hindi lamang namumulaklak sa makakapal na kagubatan, dahil sa isang matarik na bangin, kahit isang puno na nakatayong mag-isa ay maaaring mamulaklak. Si Chung habang gumagawa ng mga laslas sa hangin ay nagtatayo ng kanyang pag-atake, sabi ng mga punong hindi nababaluktot ng anumang hangin na namumulaklak. Samantala, nabigla si Jumayon nang makita ang pag-atake ni Chung sa Plum Blossom Sword dahil narinig niyang hindi nakakagawa ng Plum Blossoms ang Mount Hua techniques. Iniisip ni Jumayon kaya naisip ng lahat na hindi na makakabalik muli ang Mount Hua sect, at akala nila ay nawala na ang Plum Blossoms. Nagtataka si Jumayon kung bakit ito muling sumusulpot sa kanyang harapan, at habang nakikita niya ang mga talulot ng pag-atake ni Chung na sinisira ang kanyang fairy tale petals, nabigla siya nang magtaka si Jumayon kung bakit ito nangyayari. Tinawag ni Chung na isang ilusyon ang kanyang pag-atake, at hindi makapaniwala si Jumuyuon na 1,000s ng snowflakes ng kanyang pag-atake ang nawasak. Sinabi ni Jumayon na wala pang 12 Sword of the Southern Edge sect, na mas perpekto kaysa sa kanya, at sa tingin niya ito ang perpektong hugis. Kaya sa tingin niya ay imposible, anong nangyayari? Galit na sabi ni Jumayon, hindi ito maaaring ang 12 espada ng Mount Wasek. At galit na sabi, ito ay isang relic na humigit kumulang 100 taong gulang mula sa lumang henerasyon, mas matanda pa sa Plum. Sumigaw si Jumayon na isa itong espada na naglalaman ng asensya ng hiyas ni Jong. Kaya sumigaw siya kung bakit ito nangyayari. Nagtanong si Chung kung sa tingin ni Chamrayong ang Mount Hua swords ay hinahabol lamang ng Plum Blossoms. Iniisip ni Chung na posible ito, dahil ang mga pintuan na umiiral sa mundong ito ay kahawig ng isang aspeto ng kalikasan sa katawan ng isang tao upang ipahayag ang tunay na layunin. Iniisip ni Chung na ang Mount Hua sect lamang ang Plum at ginawa ito ng iba sa ibang mga guhit. Ito ay napakarilag at maganda at mahirap mawala. Naalala ni Chung na isa itong sekta na pinagchichismisan ng lahat. Ngunit sa palagay niya ang buong buhay niya ay pinagkadalubhasaan ang Mount Hua sword. Napagtanto niya ang isang bagay, ang sinusubukang iparami ng Mount Hua sword ay hindi ang Plum sword. Tanging, hindi ginagaya ng Mount Hua technique ang Plum Blossom. At iniisip na ang Mount Hua Black Blossom ay hindi Plum Blossom. Biglang ginawa ni Chung ang kanyang Plum Blossom Bloom, at naisip, dahil ito ang Mount Hua sect kung saan nagtitipon ang Plum Blossoms, pinipintura lang nito ang Plum Blossoms. Iniisip ni Chung, kung mararamdaman ng isa ang bagong buhay sa dulo ng espada,
Anuman ang bulaklak, hindi mahalaga. Sabi ni Chung, kahit anong uri ng sword technique ito, kahit sa dulo ng Seven Swords, Plum at Blossom ang ginagamit, at iyon ang layunin ng Mount Hua swordsmanship. Iniisip ni Chung na ang pangalan ng Mount Hua ay nangangahulugang ang nag-iingat sa kanyang isip at nasisilaw sa ningning ng plum blossoms sa talas ng espada. Iniisip ni Chung na ang mga may-ari ng kaluluwa ay hindi makakamit ang kakanyahan na ito. Kaya sabi niya, mawawala lang ang Jumuyuon sa pagpapalit ng kanyang balingkinitang forever na parang Jumuren. Biglang sinabi ni Chang sa mga bisita na manood ng mabuti, dahil sa tuwing ay swing niya ang kanyang sword, maaalala ang eksenang ito, at sa tuwing nagsasanay si Jumaon, hindi niya namamalayan na maaalala ito. Sinabi ni Chung na kahit ang lakas na makakatakas sa kanyang sword ay magiging walang hanggang bangungot ng UN, at ito ang magiging pinakamataas na paghihiganti na ibibigay sa mga bastos. Sinabi ni Chung na kahit ang mga pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanila. Kahit na nawala sa kanila ang swordsmanship, na siyang ubod, at kahit na itulak ng mga kalaban ang mga bundok, pagos ang Mount Hua sword. Sinabi ni Chung, pagkatapos ng lahat na ang mundo ay isang pag-uulit ng walang hanggang muling pagsilang, at ito ang blossom na sinubukang abutin ng mga ninuno sa lahat ng posibleng paraan. Sinabi ni Chung na dapat ay nagpatuloy din ito, ngunit hindi ito nagawa, at ito ang kanyang pinagsisisihan. Kaya't sinabi niya kay Jumayon na tingnan kung ano ang nawala kay Jumaon, at sinabi, balang araw ay maaabot niya ang plum blossoms. Nagulat ang lahat nang makita ang pag-atake ni Chung, na isang malakas na ipoipo, at hindi makapaniwala si Jumayon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pag-atake ni Chung, si Jumaon ay nasugatan ng husto at nahimatay sa sahig habang may pin drop silence doon. Samantala, inaakala ni Baek Chun na ang Jumang ay isang pader na hindi niya malalampasan, at nabigla ang lahat ng ipahayag ni Chung na sa pagkakataong ito, ang Mount Hua at ang Southern Edge Conference ay nagtatapos sa tagumpay ng Mount Hua. Ang lahat ng mga disipulo ng Mount Hua sect ay nagsimulang ipagdiwang ang kanilang tagumpay habang ang sect leader ay nagiging emosyonal at ang mga matatanda ay hindi makapaniwala na sila ay nanalo sa Southern Edge sect. Ang mga disipolo ay nagdiwang na si Chung ay nanalo ng 10 magkakasunod na beses, na naging dahilan upang sila ay nanalo sa una, oras sa lahat ng itutaon. Samantala, nakikita ni Yoon na masaya ang kanyang mga kasama, iniisip na hindi sila nanalo kahit isang laban, at iniisip kapag nangyari ang mga bagay na may kinalaman sa pangalan ng sekta, kahit na ang mga taong hindi nagkakasundo, mawawala ang kanilang masalimuot na damdamin. Bigla, si Gul, na may pananabik, ay nagsimulang sikal kay Yoon, nang hindi sinasadya, at sinabihan siya ni Yoon na bitawan siya. Samantala, dumura si Chung ng kaunting dugo at sa tingin niya ay lumayo siya, ngunit sa tingin niya ay magandang talunin si Jumio gamit ang 7 Sage's Sword. Pakiramdam ni Chung ay magtatagal ang kanyang mga pinsala, ngunit wala siyang pakialam, at sa tingin niya ay hindi pa ito ang katapusan. Hanggat ang parehong mga sekta ay nakatira malapit sa isa't isa, patuloy nilang mahahanap ang kanilang mga sarili na magkakasama sa hinaharap. Sinabi ni Chung ito ay sapat na sa ngayon. At bigla siyang tumingin kay Unan at opisyal niyang ibinalita ang panalo ng Mount Hua sect ng sabay-sabay. Si Chung, habang nakatingin sa langit, ay nagsabi na ang tubig sa batis ay nagsimulang umagos, at ang hamon ngayon ay magbabago sa Mount Hua. Kaya tinanong niya kung handa na ba si Jiang Mosahyong. Iniisip ni Chung na nagsimulang umagos ang tubig sa batis, dahil sa orihinal ay isa siyang taong maramo sa mga papuri. Biglang sumugod ang lahat ng mga disipolo para yakapin si Chung, ngunit sinabi niya sa kanila na mag-ingat dahil nagkaroon siya ng internal injuries. Samantala, ang sect leader na nakikita sila ay iniisip na matagal na niyang nakita ang mga disipulo ng Mount Hua sect na nagtitipon at nagsasaya. Biglang sinabi ni Sasuke sa sect leader na hindi maipaliwanag ang saya, pero bakit hindi nila ito pinigilan? Ngayon, hindi magandang ipagpatuloy ang paggawa ng Southern Edge sect. Panoorin ito habang ang sect leader ay papunta kay Sima. Si Sima na may masamang mukha, ay binabati siya, ngunit ang sect leader ay nagsabi na sila ay maswerte sa pagkakataong ito. Sinabihan sila ni Sima na magsaya sa abot ng kanilang makakaya, dahil ang tagumpay ay pambihira para sa bundok Hua. At sinabing hindi nila alam kung ito na ang huling beses na mararanasan nila ito. Kaya dapat masaya sila.